Dahil puso ko'y nasanay na palaging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama. At bakit ikaw ang siyang minahal, ang aking inibig ng tunay? Huwag mo lamang sanang sasabihin iiwanan ako at may papalit na sa akin. Mga kainday. Kasi bilhin na ako ng gamit. Bumili ako ng electric fan, mga kainday. I-donate ko sa school. Kasi yung anak ko walang electric fan. Parating ako sa isang ganang itsura kung walang business. Bili na lang ng electric fan. Donate sa school ng anak ko kasi nga, lagi pinapunta. Ang ulo ko, hindi kami kait na kapit. Oras. Dami ko pang gagawin sa bahay. Di-off daw. Tapos hindi man lang di-off kasi nga ang dami kong gagawin sa bahay. Tricycle ako sa school. Tricycle bukas sa school. Good morning. Ito na naman tayo. Nagising na ako, mga kainday, kasi nga natulog ako ng alas 6. Alas 5 yata yun, natulog ako. Nagising ako kasi nagutom ako. Yun. Nagising na ako. Naano lang talaga ako, mga kainday, sa picture ng may account kasi lumawas doon. Nakita ng kaibigan ko. Yung kapitbahay ko rin. Nakita. Tinanong niya, sabi niya, kabalikan na ba kayo ng asawa mo? Sabi niya, gano'n. Mga chismosa nga. Okay lang din kasi na-chismoy sa mali-mali pa. So, okay na rin kasi nasumbong niya kung kabalikan ba, ganito, ganyan. Sabi niya, may, di ba, asawa mo to? Kayo to? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, oo. Pangalan pa talaga ng anak ko. Sana naman, huwag naman sila manggamit na tagal na kami hiwalay na asawa ko eh. Baka kasi mamaya pagbintangan na naman ako sa bago niyang kinakasama nga akong gumawa. Hindi po yun akong gumawa. Kaya sana naman ng Facebook, ma-delete yun. Kasi hindi talaga akong gumawa nun. Nagulat nga ako nga na kasi identify namin yun eh, pangalan ng anak ko. Tapos yung mga picture namin, yung ginamit niya,
hindi ko yun alam eh. Maya, masabihan naman ako sa bago yung kasama na ako na naman gumawa. Kati ng ulo ko mga kinday. Kuto na yata ako. Nagigising ako kasi nga maglilinis nga naman ako ng bahay kasi mamaya may pasok na naman. Ano yung bahay namin? Kalat na nga. Maliit lang nga. Kalat pa. Yun lang mga kainday. Ano lang talaga ako sa ano kasi pabintangan na naman ako sa ano ko. Sa ex ko. Sabi ko nga, nagpost ako doon, XIX. Wala nang balik-balikan pa. Kasi hindi naman akong gumawa ng kalukuhan. Hindi siya naman. Ngayon niya pa rin namin na may kinakasama siya, pero nakikita ko talaga. Kasi sa mga Facebook, okay lang kasi nagpapadala naman siya. Ang inanong ko lang talaga, bakit siya maggagawa ng Facebook na na kasama kami sa mga bata. Baka mamaya, pagbintangan na naman ako kung sinong gumawa. Tapos, inano ko pa naman mga kainay kasi nag-apply ako sa DSWD. Baka mamaya, halongkatin na naman yun. Magka-problema na nga yung ano ko. Sabihin, nag-apply ng single mother. Tapos, ano naman pala, okay naman pala kayo. Parang ganun ba? Yun pinakaayaw ko kasi mainit na nga akong ulo sa DSWD sa akin kasi nga parang nalaman niya na vlogger ako. Nagbablog ako ng konti. Sabi ko, hindi pa naman ako nagkasahod. Ano ko lang talaga yung kasi baka mamaya dismaya yung DSWD, nagsisinungaling ako. Hindi po ako yun ang gumawa. Tagal lang po kami hiwalay ng asawa ko. Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Kundi siya, sino? Yung mga asawa niya. May kinakasama naman siya. Alam nga naman, hindi magagalit yun. Baka mamaya ako pagbitangan. Yun talagang inayawan kong mga kentay kasi ayaw ko na masira sa mata ng mga anak ko na nagsisinungaling ako. Kumbaga sabihin niya na wala na pala kayo nagpapawas, ganun. Yung kasing bunso ko, nagtatanong talaga yan. Kaya yun talaga iniisip ko. Ayaw ko kaso lang, napapansin ang panganay ko, napapansin niya na kasi lahat ng mga post ng ni screenshot niya, ito ganyan. Ayaw mo na lumaki sila na kahit magkasira kami ng papa niya, ayaw kong lumaki sila na parang iniwan ng papa niya ng ganon. Ayaw ko na kasi naapektuhan yung yung panganay ko sa pag-aaral niya.